Nakakatakot isipin na may isang mister na umuwi ng maaga para surpresahin sana ang kanyang misis sa kanilang anibersaryo, pero hinarang siya ng kanilang matandang kasambahay kinaladkad sa madilim na kusina at pinasuot ng isang earphone. Mula roon dinig na dinig niya hindi lang ang pagtataksil ng kanyang asawa at ng kanyang matalik na kaibigan sa mismong kama nila, kundi pati na rin ang plano ng dalawa na limasin ang buong yaman ng kanyang pamilya bilang paghihiganti. Ang hindi ng mga taksil na ito alam ang ginagawa nilang panloloko ang mismong magbubunyag sa isang nakakagimbal na sikreto tungkol sa tunay na pagkatao ng matalik na kaibigang iyon. Ganito kasi ang naging simula ng lahat. Ang gabi ay nababalot ng isang uri ng katahimikan, na tila nagbababala ngunit para kay Victor Mendoza ito ay ang katahimikan ng tagumpay. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan habang binabagtas ang pribadong kalsada patungo sa kanyang mansyon, nadarama niya ang bigat ng isang maliit na kahong pelo sa kanyang bulsa. Sa loob niyon ay isang kwintas na yari sa mga pambihirang perlas, bawat isa ay kasing kinis ng balat ng kanyang asawang si Vanessa. Ito ang kanilang ika-8 anibersaryo, 8 taon ng tila perpektong pagsasama na binuo sa ibabaw ng pundasyon ng kanyang imperyo, ang Vanguardia Holdings. Itinigil ni Victor ang sasakyan sa malawak na harapan ng bahay. Ang mansyon na itinayo ng kanyang yumaong amang si Don Manuel ay nakatayo ng may karangalan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga haligi nito ay tila mga bantay ng isang kahariang walang kapintasan. Sa isip ni Victor, siya ang hari ng tahanang ito. Isang matagumpay na negosyante, isang mapagmahal na asawa at isang kaibigan sa lahat. Ngunit habang papalapit siya sa pintuan, may isang hindi maipaliwanag na lamig na dumapo sa kanyang batok, isang pakiramdam na tila may nagbago sa timpla ng hangin sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Inasahan niyang sasalubungin siya ng bango ng mga paboritong bulaklak ni Vanessa, ngunit ang tanging nalanghap niya ay ang amoy ng lumang kahoy at ang lamig ng aircon na tila nagmumula sa isang libingan. Madilim ang loob ng sala maliban sa kakarampot na liwanag na nagmumula sa chandelier sa itaas ng hagdanan. Ang bawat hakbang ni Victor sa makintab na sahig ay tila isang pabigat sa kanyang dibdib. Nang malapit na siya sa paanan ng malaking hagdanang marmol, isang biglaang pangyayari ang bumasag sa katahimikan. Mula sa kadiliman sa gilid ng hagdanan, isang malaking antigong florera ang nahulog at tumama sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa marmol ay kasing talim ng isang sigaw sa gitna ng hating gabi. Libo-libong maliliit na piraso ang kumalat sa sahig na kumikislap sa ilalim ng malamlam na liwanag. Napatigil si Victor, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa gulat. Sa gitna ng mga basag na porselana nakita niya ang isang figura, si Manang Lourdes. Ang matandang mayordoma na nagsilbi sa kanyang pamilya bago pa man siya isilang. Nakatayo ang matanda, ang kanyang mga kamay na kulubot ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang apron at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, puno ng isang uri ng pait na hindi pa kailanman nakita ni Victor. Akmang lalapit si Victor upang tulungan ang matanda, ngunit mabilis na humakbang si Manang Lourdes patungo sa kanya. Sa isang kilos na hindi inaasahan mula sa isang mapagpakumbabang katulong, hinawakan ng matanda ang kanyang pulsuhan ng may pambihirang lakas. Ang mga daliri ni Manang Lourdes ay tila mga bakal na nakakapit sa kanyang balat. Isang mahinang pakiusap ang narinig ni Victor. Sinabi ng matanda na huwag siyang aakyat. Sa kanyang boses ay bakas ang matinding takot, hindi para sa sarili nito kundi para kay Victor. Umiling ang matanda ng paulit-ulit habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga kulubot nitong pisngi. Sinabihan siya nito na manatili sa ibaba, na tila ba ang itaas ng hagdanan ay isang bangin na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Nalito at nagsimulang magalit si Victor. Inisip niya na marahil ay nawawala na sa sariling kaisipan ng matanda. Tinangka niyang alisin ang kamay ni Manang Lourdes, ngunit mas lalong humigpit ang kapit nito. Hinila siya ng matanda patungo sa madilim na pasilyo na patungo sa likod ng bahay sa lugar na tinatawag nilang Dirty Kitchen. Ang bahaging ito ng mansyon ay malayo sa karangalan ng sala,
Dito ay amoy uling bawang at mga lumang kagamitang hindi na ginagamit. Sa loob ng madilim na kusina, binitawan siya ni Manang Lourdes. Ang matanda ay humihingal, ang kanyang mga balikat ay gumagalaw sa bawat malalim na paghinga. Kinuha nito ang isang maliit na wireless earphone mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Victor. Ang mga mata ng matanda ay nanatiling nakatitig sa kanya, tila humihingi ng tawad sa sakit na malapit na niyang madama. Nag-aalangan si Victor, ngunit may kung anong puwersa sa loob niya ang nag-utos na tanggapin ang alok ng matanda. Inilagay niya ang earphone sa kanyang tainga. Sa simula, ang tanging narinig niya ay ang mahinang tunog ng hangin. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, isang boses ang lumitaw. Isang boses na madalas niyang marinig sa kanyang mga panaginip, ang boses ni Vanessa. Ngunit ang tono ni Vanessa ay hindi para sa kanya. Ito ay isang boses na puno ng kalaswaan at pagnanasa, mga salitang hindi kailanman binigkas ng kanyang asawa sa harap niya. At ang mas masakit, may isa pang boses na tumutugon. Ang boses ni Jason, ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong itinuturing niyang sariling dugo. Narinig ni Victor ang mahihinang tawa ni Vanessa, isang tawang kasing talim ng isang kutsilyo na unti-unting pumapasok sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga halinghing ng kaligayahan na nagmumula sa dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang kumpanya. Ang bawat salitang binibigkas ni Jason, bawat papuring ibinibigay nito sa katawan ni Vanessa ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng puso ni Victor. Sa sandaling iyon, ang kahong pelus na naglalaman ng mga perlas ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bumagsak ito sa sementadong sahig ng kusina nang walang anumang ingay, ngunit sa loob ni Victor ang pagkabasag ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, at ang lahat ng kanyang minahal ay naglaho sa loob ng isang iglap. Nanatiling nakatayo si Victor sa gitna ng madilim na kusina, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo at ang matinding pait na nagmumula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mundo na kanina lamang ay puno ng liwanag at tagumpay ay naging isang madilim at masukal na gubat ng pagtataksil, at sa harap niya ang matandang si Manang Lourdes, nanatiling nakamasid, ang tanging saksi sa pagkadurog ng isang haring kakarating lang sa dulo ng kanyang kaharian. Nanatiling nakasandal si Victor sa magaspang at malamig na pader ng kusinang marumi. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Sa loob ng maliit na earphone na nakasaksak sa kanyang tainga, ang mundo ng kasinungalingan ay patuloy na bumubukas. Ang boses ni Vanessa na dati ay itinuturing niyang musika ay naging isang mapait na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang katinuan. Narinig niya ang marahas na paghinga ni Jason, ang lalaking itinuring niyang higit pa sa isang kapatid. Sa pagitan ng mga sandali ng kanilang pagtataksil, nagsimulang magsalita ang dalawa tungkol sa mga bagay na mas matalim pa kaysa sa pisikal na panloloko. Narinig ni Victor ang mapang-uyam na tawa ni Vanessa, isang tunog na puno ng paghamak sa kanyang pagkatao. Sinabi ng kanyang asawa kung gaano ito kabagot sa kanilang pagsasama, kung paanong ang bawat haplos ni Victor ay nagdudulot lamang sa kanya ng pagkayamot. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagdurusa ni Victor. Narinig niya ang pagplano ng dalawa tungkol sa kinabukasan ng Vanguardia Holdings. Binanggit ni Jason ang tungkol sa Solana Investments, isang kumpanyang matagal na palang itinatayo ng dalawa sa likod ni Victor. Ayon kay Jason, ang huling dokumentong pipirmahan ni Victor bukas ay ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Doon ay ililipat ang lahat ng pondo at ari-arian ng mga Mendoza patungo sa kanilang mga kamay. Ang pinakamasakit na bahagi para kay Victor ay ang marinig ang puot sa boses ni Jason nang banggitin nito ang pangalan ng kanyang ama, si Don Manuel. Sinabi ni Jason na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang matagal ng paghihiganti, na ang bawat ngiting ibinigay nito kay Victor sa loob ng maraming taon ay isa lamang maskara upang maitago ang isang malalim na sugat na idinulot ng pamilya Mendoza sa kanyang buhay. Dumanas ng matinding panginginig ang buong katawan ni Victor. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng husto hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa kanyang palad na nagdulot ng maliliit na sugat, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi niyon.
Ang init ng galit ay umakyat sa kanyang ulo, nagpapadilim sa kanyang paningin. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, sumisigaw ng katarungan, sumisigaw ng dugo. Tumingin si Victor sa paligid ng madilim na kusina. Doon sa ibabaw ng lumang mesa na yari sa kahoy ay nakita niya ang isang kutsilyo na ginagamit sa pagkatay. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng maliit na bumbilya ng kusina, tila tumatawag sa kanya, tila nag-aanyaya na wakasan ang lahat ng sakit sa pamamagitan ng karahasan. Humakbang si Victor patungo sa mesa. Ang bawat kilos niya ay tila kontrolado ng isang madilim na puwersa. Hinawakan niya ang kahoy na hawakan ng kutsilyo. Ang lamig ng bakal ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kakaibang kapanatagan. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang kanyang sarili na umaakyat sa hagdanan, sinisipa ang pinto ng kanilang silid at itinusok ang patalim na ito sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang imahe ng dugo sa puting kumot ay tila isang sining na nagbibigay sa kanya ng panandaliang ginhawa mula sa pait ng pagtataksil. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kutsilyo, naramdaman niya ang isang biglaang bigat sa kanyang mga binti. Mabilis na lumuhod si Manang Lourdes sa kanyang harapan. Niyakap ng matanda ang kanyang mga tuhod, nang may matinding higpit ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Bagamat walang anumang ingay na lumalabas sa bibig ng matanda, ang panginginig ng kanyang balikat at ang pagsusumamo sa kanyang mga mata ay sapat na upang patigilin si Victor. Ang mga kamay ni Manang Lourdes na magaspang dahil sa dekada ng paglilinis ng mga sahig ng ibang tao ay tila isang huling balakid sa pagitan ni Victor at ng impyerno. Umiling ng paulit-ulit ang matanda, pilit na inaalis ang kutsilyo mula sa kamay ni Victor. Sa pamamagitan ng isang mahinang bulong na puno ng pait, sinabihan siya nito na huwag maging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Sinabi ni Manang Lourdes na kung susunod si Victor sa kanyang galit, mawawala sa kanya ang tanging bagay na hindi nakuha ni Vanessa at Jason, ang kanyang dangal. Sinabi rin ng matanda na ang pagtataksil na naririnig niya sa earphone ay maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking katotohanan. Isang katotohanang matagal nang itinatago ng kanyang ama at isang katotohanang si Manang Lourdes lamang ang nakakaalam. Ayon sa matanda, kung papatayin niya ang dalawa ngayon, mamatay rin kasama nila ang pagkakataong malaman ang tunay na kasaysayan ng kanyang pamilya at ang dahilan kung bakit ganito na lamang ang puot ni Jason sa kanya. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Victor sa kutsilyo. Bumagsak ang patalim sa mesa na lumikha ng isang tuyot na tunog ng bakal sa kahoy. Napahawak si Victor sa kanyang mukha, hinayaan ang kanyang sarili na mapaupo sa sahig sa tabi ng matandang mayordoma. Ang matinding galit ay napalitan ng isang malalim at nakapaparalisang pagod. Sa gitna ng amoy ng uling at lumang kagamitan sa kusina, napagtanto ni Victor na ang taong itinuturing niyang anino lamang sa kanyang bahay, ang babaeng naglilinis ng kanyang mga dumi at nagluluto ng kanyang pagkain nang walang kibo ay siya. Palang may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan. Ang kanyang paglalakbay patungo sa katotohanan ay hindi pa natatapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng gabay ng isang babaeng walang ibang armas, kundi ang kanyang mga lihim at ang kanyang katapatan. Tumingin si Victor kay Manang Lourdes at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ito ng totoo, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang tagapagligtas. Sa labas ng kusina, ang gabi ay patuloy na lumalalim, ngunit sa loob ng puso ni Victor, isang malamig at matalas na plano ang nagsisimulang mabuo. Isang plano na hindi nangangailangan ng kutsilyo, kundi ng katusuhan at pasensya. Tumayo si Victor mula sa malamig na sahig ng kusina, dahan-dahang pinapagpagan ang kanyang mamahaling pantalon na nadumihan ng alikabok at uling. Ang kahong pelus na naglalaman ng kwintas na perlas ay nanatiling nakahandusay sa sahig, tila isang basura na wala ng saysay. Hindi na niya iyon pinulot. Para sa kanya, ang bawat perlas na naroroon ay sumisimbolo na ngayon sa bawat kasinungalingang ipinakain sa kanya ni Vanessa sa loob ng 8 taon. Tiningnan niya si Manang Lourdes. Ang matanda ay tumayo rin at mabilis na pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha gamit ang dulo ng kanyang apron. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit sa isang sulyap ay nagkaintindihan sila. Kailangang bumalik ni Victor sa itaas. Kailangan niyang isuot ang pinakamakapal na maskara ng kanyang buhay.
Ang pag-akyat sa hagdanan ay tila paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang bawat baitang ng marmol ay tila bumibigay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang silid, huminto siya sandali upang ayusin ang kanyang mukha sa harap ng malaking salamin sa pasilyo. Nakita niya ang isang lalaking maputla, ang mga mata ay puno ng pait, ngunit pilit na iniangat ang mga sulok ng kanyang labi upang bumuo ng isang pekeng ngiti. Pagbukas niya ng pinto, sadyang napakabango ng silid. Amoy ng mga mamahaling kandila at bulaklak, ngunit para kay Victor, ang binitiwang amoy na iyon ay tila amoy ng nabulok na bangkay. Nakita niya si Vanessa na nakaupo sa harap ng banyo, nagsusuklay ng kanyang mahabang buhok habang nakasuot ng isang manipis na pantulog. Walang bakas ng kasalanan sa mukha nito. Ang balat nito ay kasing kinis ng porselana, ngunit sa isip ni Victor nakikita niya ang bawat dumi ng pagtataksil na nakakapit sa asawa. Lumapit si Vanessa sa kanya nang may malambing na ngiti, isang ngiting dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagbaligtad ng kanyang sikmura. Naramdaman ni Victor ang malalambot na kamay ng asawa sa kanyang mga balikat. Tinanong siya nito kung bakit siya nahuli at kung nasaan ang kanyang regalo. Hinalikan ni Victor ang noo ni Vanessa. Ang pagdampi ng kanyang mga labi sa balat ng asawa ay tila paghalik sa isang sawa. Malamig at nakakangilo. Nagdahilan siya na naiwan niya ang regalo sa sasakyan at masyado siyang napagod sa opisina kaya sumama ang kanyang pakiramdam. Nakita niya ang panandaliang pagduda sa mga mata ni Vanessa, ngunit mabilis itong napalitan ng mapangakit na tingin. Sinabi ng asawa na ayos lang iyon at may buong gabi pa sila para magdiwang. Hindi natulog si Victor sa tabi ni Vanessa ng gabing iyon. Nagdahilan siyang may tatapusing trabaho sa kanyang silid-aklatan at doon na lamang muna mamamalagi sa sofa. Sa buong magdamag ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, binibilang ang bawat segundo ng paghihirap, ang bawat tunog ng hangin sa labas ay tila boses ni Vanessa at Jason na nagtatawanan sa kanyang likuran. Madaling araw pa lamang ay umalis na si Victor sa mansyon nang hindi nagpapaalam. Hindi niya dinala ang kanyang driver. Pinili niyang magmaneho ng mag-isa patungo sa address na ibinigay sa kanya ni Manang Lourdes bago siya umakyat kagabi. Habang papalayo sa Marangyang subdibisyon, unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang mga sementadong kalsada ay napalitan ng mga lubak-lubak na daan. Ang mga malalaking puno ng akasya ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na yari sa pinagsama-samang yero at kahoy. Ito ang mundong hindi kailanman naisip ni Victor na kailangang pasukin ang barangay kung saan nakatira ang mga taong tulad ni Manang Lourdes. Narating niya ang isang maliit na eskinita na halos hindi kasya ang kanyang sasakyan. Huminto siya sa harap ng isang maliit na bahay na luma man ay malinis at maayos. Doon ay nakita niya si Manang Lourdes na nagwawalis sa harap ng pintuan. Wala na itong suot na uniforme ng katulong, nakasuot ito ng simpleng duster at may nakataling panyo sa ulo. Sa loob ng bahay, sinalubong siya ng isang batang lalaki na may malalaking mata at matamis na ngiti. Ito si Enzo, ang apo ni Manang Lourdes. Nakita ni Victor ang bata na nakaupo sa sahig, abala sa pagguhit ng mga gusali sa isang lumang kwaderno. May kung anong kumurot sa puso ni Victor. Siya na walang anak ay nakaramdam ng isang uri ng inggit at habag sa batang ito na lumalaki sa hirap, ngunit may malinaw na mga pangarap sa kanyang mga guhit. Pinaupo ni Manang Lourdes si Victor sa isang lumang selyenteng gawa sa kawayan. Naghain ang matanda ng mainit na kape at tinapay. Ang amoy ng kape ay hindi katulad ng iniinom niya sa mansyon, ngunit ito ay may dalang katapatan na hindi niya naramdaman sa sarili niyang tahanan. Inilabas ni Manang Lourdes ang isang maliit na kahong kahoy mula sa ilalim ng kanyang kama. Ang kahon ay kupas na ang kulay at may mga gasgas, ngunit maingat itong binuksan ng matanda. Sa loob nito ay may mga lumang sulat, mga larawang kupas na ang kulay, at isang dokumentong may selyo ng gobyerno na maraming taon na ang tanda. Tumingin si Manang Lourdes kay Victor nang may seryosong mukha. Sinabi nito na ang pagtataksil na naranasan niya kagabi ay bunga lamang ng isang mas malalim na ugat ng puot na nagsimula pa noong panahon ng kanyang amang si Don Manuel.
Inilahad ng matanda na ang kahong ito ang naglalaman ng katotohanan tungkol sa kung sino talaga si Jason at kung bakit ang buong buhay nito ay nakatuon sa pagwasak sa pamilya Mendoza. Nang hawakan ni Victor ang unang lumang sulat, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Alam niyang sa pagbukas ng lihim na ito wala nang balikan. Ang kanyang dating buhay ay tuluyan ng gumuho at ang tanging paraan upang makatayo muli ay ang harapin ang madilim na kasaysayan ng kanyang sariling dugo. Ang liwanag ng umaga na pumapasok sa maliit na bintana ng bahay ni Manang Lourdes ay nagpapakita ng mga sumasayaw na alikabok sa hangin, tila mga alaala ng nakaraang pilit na ibinabaon sa limot. Hawak ni Victor ang isang lumang liham, ang papel nito ay malutong na at kulay kape sa katandaan. Sa bawat salitang binabasa niya, nadarama niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib na tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Nagsimulang magsalita si Manang Lourdes sa isang mahinahon ngunit malungkot na tono. Ikinuwento nito ang tungkol sa kanyang kapatid na si Estrella, isang babaeng may taglay na ganda at busilak na puso na minsang nangarap ng isang tapat na pag-ibig. Ngunit ang pangarap na iyon ay naging isang sumpa nang makilala niya si Don Manuel, ang ama ni Victor. Noong panahong iyon, si Don Manuel ay isa ng makapangyarihang negosyante, isang haligi ng lipunan na iginagalang ng lahat. Sinabi ni Manang Lourdes na si Estrella ang naging lihim na kanlungan ni Don Manuel. Sa loob ng ilang taon namuhay sila sa isang mundong sila lamang ang nakakaalam. Ngunit ang lihim na iyon ay nagkaroon ng bunga, isang sanggol na lalaki. Ang sanggol na iyon ay walang iba kundi si Jason. Nabitawan ni Victor ang liham. Ang katotohanan ay tila isang malakas na hampas sa kanyang mukha. Si Jason, ang taong itinuturing niyang matalik na kaibigan, at ngayon ay nagtataksil sa kanya, ay sarili pala niyang dugo. Sila ay magkapatid sa ama. Ipinagpatuloy ni Manang Lourdes ang kwento ng may pait sa kanyang boses. Nang malaman ni Don Manuel ang tungkol sa pagbubuntis ni Estrella, nanaig ang takot sa kanyang puso, takot para sa kanyang reputasyon, takot sa hiya na idudulot nito sa pangalan ng pamilya Mendoza sa harap ng simbahan at ng komunidad. Sa halip na panagutan ang bata, pinili ni Don Manuel na talikuran si Estrella. Binigyan niya ang kapatid ni Manang Lourdes ng malaking halaga ng salapi at pinalayo ito, na tila ba ang isang buhay ay maaaring bayaran at itapon na lamang sa gilid ng lansangan. Si Estrella ay namatay sa lungkot at pangungulila ilang taon matapos isilang si Jason. Bago ito pumanaw, ipinagkatiwala niya ang bata sa isang malayong kamag-anak, ngunit ang puot ay naisali na sa puso ng musmos na si Jason. Ang matandang si Salvador, na dati ring tauhan ni Don Manuel na may sariling galit sa pamilya, ang siyang nakahanap kay Jason at nagtanim sa isip nito ng mga laso na kaisipan tungkol sa kawalang katarungang sinapit ng kanyang ina. Nadama ni Victor ang isang malalim na kahihiyan para sa kanyang sariling ama. Ang imahe ni Don Manuel bilang isang matuwid at banal na tao ay tuluyan ng nadurog sa kanyang paningin. Naunawaan na niya ngayon kung bakit ganito na lamang ang tindi ng galit ni Jason. Hindi lamang ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang buhay na itinanggi at isang pagkilalang ipinagkait. Kinuha ni Manang Lourdes ang isang maliit na susi na kulay ginto mula sa ilalim ng mga dokumento. Sinabi nito na bago mamatay si Don Manuel, tila dinalaw ito ng pagsisisi. Ibinigay ng kanyang ama ang susing ito sa mayordoma at sinabing ibigay ito kay Victor sa tamang panahon. Ang susing ito ang magbubukas sa isang lihim na vault sa opisina ng matandang abogado ng pamilya, si Attorney Gregorio. Doon ay nakatago ang huling hiling ni Don Manuel na hindi kailanman nalaman ng kanyang asawa o ng lipunan. Tumayo si Victor, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong uri ng determinasyon. Alam niyang kailangan niyang harapin si Attorney Gregorio upang malaman ang kabuuan ng kasalanang ito. Ngunit higit sa lahat, alam niyang kailangan niyang maging handa. Ang digmaang kinakaharap niya ay hindi lamang laban kay Vanessa at Jason, kundi laban sa madilim na anino ng kanyang sariling kasaysayan. Habang papalabas siya ng bahay ni Manang Lourdes, muli niyang nilingon ang bata si Enzo na abala pa rin sa pagguhit. Napagtanto ni Victor na ang katahimikan ng mga nakaraang henerasyon ang siyang lumilikha ng mga ingay ng kaguluhan sa kasalukuyan. Strategic Author's Voice.
Ang presyo ng kawalang malay ay madalas na binabayaran ng dugo at luha sa huling bahagi ng ating buhay. Tayong mga anak, madalas nating ituring na mga santo ang ating mga magulang, binubulag ang ating mga mata sa kanilang mga pagkakamali dahil sa takot na gumuho ang ating mundong kinagisnan. Ngunit ang katotohanan ay tila isang agos ng tubig. Gaano mo man ito pilitin na harangan ng mga pader ng kapangyarihan at salapi, makakahanap ito ng butas upang lumabas. At lunurin ang iyong katahimikan. Ang pananahimik sa harap ng kamalian ay hindi kailanman naging anyo ng kabutihan. Ito ay isa lamang paraan ng pagpapaliban sa isang sakunang nakatakda na talagang mangyari. Ang masakit na paggising mula sa isang magandang panaginip ay mas mainam kaysa sa patuloy na pagtulog sa loob ng isang bahay na unti-unti nang nilalamon ng apoy ng nakaraan. Ang opisina ni Attorney Gregorio ay matatagpuan sa isang lumang gusali sa gitna ng Binondo kung saan ang amoy ng tinta, lumang papel at alikabok ay tila nanuot na sa bawat sulok ng silid. Habang lula ng kanyang sasakyan patungo sa lugar na iyon, pinagmamasdan ni Victor ang nagmamadaling mga tao sa kalsada. Napagtanto niya na ang bawat taong nadadaanan niya ay may sariling lihim, ngunit ang sa kanya ay tila isang malaking lamat na handa ng gumuho. Sinalubong si Victor ng matandang abogado nang may isang uri ng lungkot sa mga mata nito, si Atty. Gregorio ay halos kasing tanda na ng yumaong Don Manuel at ang kanyang mga daliri na may mga batik ng katandaan ay tila mga tuyong dahon habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Nang ilapag ni Victor ang susing ginto sa ibabaw ng mesa, nayari sa narapan samantalang natigilan ang abogado. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Atty. Gregorio bago ito tumayo at lumapit sa isang malaking vault na nakatago sa likod ng isang makapal na kurtina. Ang tunog ng pag-ikot ng dial ng vault ay mabigat at puno ng tensyon. Bawat paglapat ng mga mekanismo sa loob nito ay tila isang pintig ng orasan patungo sa paghuhukom. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng vault, kinuha ng abogado ang isang makapal na sobrang kulay dilaw na may selyo ng pagkapribado. Sa loob ng sobre ay may isang sulat na sulat kamay mismo ni Don Manuel. Sa bawat salitang binabasa ni Victor, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. Sa liham na iyon, inamin ng kanyang ama ang lahat ng kanyang kahinaan. Isinulat ni Don Manuel kung paanong ang takot sa hiya at ang pagpapanatili ng malinis na imahe ng pamilya Mendoza ang siyang naging dahilan ng kanyang pagiging duwag. Inamin niya ang pagkakaroon ng isa pang anak, si Jason Salazar Mendoza, at ang kanyang lihim na pagsuporta sa edukasyon nito mula sa malayo nang hindi nagpapakita ng mukha. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Victor ay ang pag-amin ng kanyang ama na si Jason ay palaging nakamasid sa kanila mula sa kadiliman. Sa pamamagitan ng tulong ng isang lalaking nagngangalang Salvador, nalaman ni Jason ang lahat tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan, ngunit ang impormasyong ibinigay sa kanya ay puno ng poot. Ipinalabas ni Salvador na si Victor ang paboritong anak na kumakamkam sa lahat ng yamang nararapat sa kanila ni Estrella. Ipinakita rin ni Atty. Gregorio ang isang dokumentong legal, isang lihim na testamento. Nakasaad doon na isang malaking bahagi ng Vanguardia Holdings ay nakapangalan na pala kay Jason sa sandaling pumanaw si Don Manuel. Ngunit ang dokumentong ito ay naging sandata sa kamay nina Jason at Vanessa. Sa halip na makuha ito sa legal na paraan, mas pinili nilang ubusin ang kumpanya mula sa loob. Tila ba ang paghihiganti ay mas matamis kung ito ay may kasamang pagdurusa ni Victor. Nanuyo ang lalamunan ni Victor. Ang taong itinuring niyang matalik na kaibigan ay sarili niyang kapatid, at ang galit na nananalaytay sa mga ugat ni Jason ay itinanim ng isang taong nais lamang makinabang sa kanilang away pamilya. Naramdaman ni Victor ang matinding pait nang maisip na ang kanyang buong buhay ay binuo sa isang malaking kasinungalingan at ang kanyang ama na inakala niyang isang bayani ay isa palang arkitekto ng sarili nilang pagkawasak. Tumingin si Victor kay Atty. Gregorio at nagtanong kung may paraan pa ba upang mailigtas ang kumpanya at ang dangal ng pamilya. Ang abogado ay tumitig sa kanya ng may katapatan. Sinabi nito na ang susi ay hindi na sa batas, kundi sa pagpili ni Victor kung paano niya haharapin ang kanyang kapatid. Kung gagamitin niya ang galit, mas lalong magtatagumpay si Salvador sa kanyang plano. Ngunit kung gagamitin niya ang katotohanan, baka may pagkakataon pa silang maghilom.
Bago umalis si Victor sa opisina, kinuha niya ang lahat ng mga dokumento. Sa kanyang paghakbang palabas ang init ng araw sa Maynila, ay tila hindi na kasing bangis ng dati. May isang malamig na determinasyon na nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya ang biktima ng nakaraan. Siya na ang gagawa ng sarili niyang kwento. Ang Vanguardia Holdings ay hindi lamang kumpanya ng mga Mendoza. Ito ay naging isang biktima rin ng mga lihim at si Victor ang nakatakdang maglinis ng lahat ng dumi nito. Habang nagmamaneho pabalik, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na mangangailangan ng lahat ng kanyang tatag at ng tulong ni Manang Lourdes. Alam niyang sa mga susunod na araw ang kanyang bahay ay magiging isang arena ng mga traidor at kailangan niyang matutong sumayaw sa gitna ng panganib nang hindi nawawala ang kanyang sarili. Ang katotohanang natuklasan niya sa loob ng vault ni Aturi, Gregorio ay ang kanyang magiging pinakamatalim na armas, hindi upang pumatay kundi upang magpaamo ng isang kapatid na naligaw ng landas. Ang desisyon ay nabuo sa loob ng maliit at masikip na bahay ni Manang Lourdes sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang debateryang ilaw dahil sa biglaang pagkawala ng kuryente sa kanilang barangay. Sa harap ni Victor nakalatag sa hapagkainan ang lahat ng mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang pagkakanulo, ang sulat ni Don Manuel, ang kopya ng lihim na testamento at ang mga paunang ebidensya ng paglilipat ng pondo na nakalap ni Manang Lourdes. Ngunit may isang kulang na piraso sa kanilang puzzle, ang pinakamahalaga sa lahat, ang orihinal na kontratang ipapapirma kay Victor na magiging hudyat ng tuluyang pagbagsak ng Vanguardia Holdings. Ayon kay Atini Gregorio, kung wala ang orihinal na dokumento, ang lahat ng kanilang ebidensya ay maaaring ituring na mahina sa mata ng batas. Kailangan nila itong makuha bago ito maitago o masira ni Salvador. Alam ni Victor na ang kontratang iyon ay nakatago sa isang lugar kung saan siya lamang ang may kapangyarihang pumasok sa loob mismo ng kanyang opisina sa Vanguardia Tower. Ang pagpasok sa sarili niyang kumpanya sa gitna ng gabi ay hindi isang simpleng gawain. Ito ay tila pagpasok sa lungga ng mga leon na nag-aabang sa kanya. Ngunit sa tabi ni Victor ay nakaupo si Manang Lourdes, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng takot. Sa isang tinig na puno ng determinasyon, sinabi ng matanda na sasama siya kay Victor, hindi bilang isang katulong na mag-aabang sa labas, kundi bilang isang kasama sa loob ng misyon. Nagulat si Victor sa alok ng matanda. Hiniling niya na manatili na lamang ito sa kaligtasan ng kanyang tahanan, ngunit umiling si Manang Lourdes. Sinabi nito na mas alam niya ang bawat sulok ng gusaling iyon kaysa sa sinuman dahil siya kasama ang iba pang mga tagalinis ang nag-aalaga sa lugar kapag wala ng mga empleyado. Ang kanyang kaalaman sa mga pasilyo, sa mga nakatagong kamera at sa ugali ng mga gwardya sa gabi ang kanilang magiging pinakamalaking bentahe. Gabi na nang dumating sila sa paanan ng Vanguardia Tower. Ang dambuhalang gusali ay tila isang natutulog na higante, ang mga bintana nito ay madilim, maliban sa ilang ilaw na nagmumula sa lobby. Pumarada si Victor sa isang madilim na eskinita malapit sa gusali. Habang pinagmamasdan ang kanyang nilikha, naramdaman niya ang matinding pait. Ang bawat palapag ng gusaling iyon ay binuo niya sa pamamagitan ng dugo at pawis, ngunit ngayon ay kailangan niya itong pasukin na parang isang magnanakaw. Dumaan sila sa pinto sa likod kung saan pumapasok ang mga janitor at service crew. Kinilala si Manang Lourdes ng gwardya sa gabi, isang matandang lalaki na may mabait na ngiti. Nagdahilan ng matanda na may naiwan siyang importanteng gamit sa itaas at si Mang Vic na ipinakilala niyang pinsan ay tutulong lamang sa kanya. Walang pag-aalinlangang pinapasok sila ng gwardya. Sumakay sila sa service elevator. Sa loob ng makipot na espasyo ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng elevator habang umaakyat ito patungo sa pinakatuktok na palapag kung saan matatagpuan ang mga opisina ng mga ehekutibo. Pagbukas ng pinto ng elevator, sinalubong sila ng isang mahaba at madilim na pasilyo. Tanging ang mga pulang ilaw ng fire exit ang nagbibigay ng liwanag. Naunang lumakad si Manang Lourdes, ang kanyang mga hakbang ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Itinuro niya kay Victor ang mga blind spot ng mga security camera, mga lugar kung saan hindi sila makikita. Nakarating sila sa harap ng opisina ni Victor. Gamit ang kanyang sariling susi, binuksan niya ang pinto.
pumasok sila sa isang silid na puno ng mga anino. Ang amoy ng katad mula sa kanyang upuan at ng mamahaling pabango sa hangin ay nagpaalala sa kanya ng mga araw na puno ng kapangyarihan at pag-asa. Ngayon ang lugar na ito ay sumisimbolo na lamang sa isang libingan ng kanyang mga pangarap. Alam ni Victor na hindi itatago ni Jason o ni Salvador ang kontrata sa lugar na madaling makita. Lumuhod si Manang Lourdes at nagsimulang kapain ang ilalim ng malaking mesa ni Jason. Ang kanyang mga daliri na sanay sa paglilinis ng dumi ay naging mga mata sa kadiliman. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, naramdaman niya ang isang maliit na bukol sa ilalim ng isang drawer, isang pekeng panel. Gamit ang isang maliit na kutsilyo na dala ni Manang Lourdes, maingat nilang tinanggal ang panel. Sa likod nito ay isang maliit at nakatagong kompartimento. Sa loob ay may isang manipis na folder. Nanginginig ang kamay ni Victor nang kunin niya ito. Pagbukas niya, nakita niya ang logo ng Vanguardia Holdings sa itaas ng papel. Ito na ang hinahanap nila, ang dokumento ng kanilang katapusan. Ngunit sa ilalim ng kontrata may isa pang sobre, isang sobreng walang pangalan. Dahan-dahan itong binuksan ni Victor. Sa loob ay mga litratong magpapatigil sa pagtibok ng anumang puso. Mga larawan ni Vanessa at Jason sa iba't ibang lugar, sa isang beach resort, sa isang mamahaling restaurant, sa isang hotel room. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman ibinigay ni Vanessa sa kanya. Sa likod ng isang larawan may nakasulat na mga salita na tila isinulat mismo ni Jason. Para sa ating hinaharap malayo sa anino ng mga Mendoza. Naramdaman ni Victor na tila nauubusan siya ng hininga. Kung ang pagtataksil ay isang patalim, ang mga litratong ito ang siyang lalong bumaon dito sa kanyang dibdib. Habang abala siya sa pagtingin sa mga larawan, narinig nila ang isang tunog mula sa labas ng opisina, ang tunog ng elevator na muling bumubukas. Mabilis na itinago ni Victor ang mga dokumento at litrato sa loob ng kanyang jacket. Hinila siya ni Manang Lourdes patungo sa isang maliit na pinto sa gilid ng opisina, isang pribadong banyo. Pumasok sila at isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Sa loob ng maliit at madilim na espasyo, pinigilan nilang dalawa ang kanilang paghinga. Narinig nila ang mga yabag sa labas. 2 tao base sa tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig na gawa sa kahoy. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng pinto ng opisina. Narinig ni Victor ang marahang pagpasok ng susi sa seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig ng madilim na silid. Sa loob ng maliit at masikip na banyo, naramdaman ni Victor ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na handang magbunyag ng kanilang kinaroroonan. Tiningnan niya si Manang Lourdes na nakatayo sa kanyang tabi, hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay nakapikit na tila nagdarasal. Pumasok ang 2 tao sa opisina. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa ilalim ng pinto ng banyo, nakita ni Victor ang 2 pares ng mamahaling sapatos na katad. At pagkatapos narinig niya ang kanilang mga boses. Mga boses na nagdulot ng panibagong alon ng galit sa kanyang puso. Ang isa ay si Jason, ang isa naman ay si Salvador. Nag-uusap sila sa mahinang tono, ngunit sapat na para marinig ni Victor. Nagtatanong si Jason kung bakit kailangan pa nilang bumalik sa opisina sa ganoong oras ng gabi. Sumagot si Salvador nang may halong pag-aalala. Sinabi nito na may nararamdaman siyang hindi maganda, na tila may nagmamasid sa kanilang mga kilos. Gusto niyang tiyakin na ang kontrata ay nasa ligtas na lugar. Narinig ni Victor ang paglapit ng mga yabag sa mesa ni Jason. Ang tunog ng paggalaw ng mga kahoy na drawer ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pagkatapos ng ilang segundo, isang malutong na pagmumura ang narinig mula kay Salvador. Nawawala. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Victor na parang isang kidlat. Alam na nilang wala na ang folder. Isang matinding katahimikan ang namayani sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos nagsalita si Jason, ang kanyang boses ay puno ng kaba at pagtataka. Sinabi nito na imposible dahil siya lamang ang nakakaalam sa lihim na kompartimento. Biglang bumukas ang ilaw sa opisina at ang liwanag nito ay tumago sa siwang ng pinto ng banyo, halos bumulag kay Victor.
Narinig niya ang mabilis na paghahalughog ni Salvador sa buong silid. Binubuksan nito ang bawat cabinet, tinatanggal ang bawat unan sa sofa, tila isang hayop na naghahanap ng kanyang biktima. May nakapasok dito, sabi ni Salvador, ang kanyang boses ay naging matigas at mapanganib. At alam ko kung sino. Naramdaman ni Victor na papalapit na ang katapusan. Anumang oras ay bubuksan na ni Salvador ang pinto ng banyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Manang Lourdes, handang harapin ang anumang mangyayari. Ngunit bago pa man makalapit si Salvador sa kanilang pinagtataguan, isang malakas na tunog ng alarma ang biglang umalingaw-ngaw sa buong palapag, ang nakabibinging tunog ng fire alarm. Nagulat ang dalawang lalaki sa labas. Narinig ni Victor ang pagmamadali sa kanilang mga kilos. Tayo na sigaw ni Jason. Baka may makakita pa sa atin dito. Mabilis na tumakbo palabas ng opisina sina Jason at Salvador, ang kanilang mga yabag ay unti-unting nawala sa gitna ng ingay ng alarma. Nanatili sa loob ng banyo sina Victor at Manang Lourdes, nang ilang minuto pa pinapakiramdaman ng paligid. Nang matiyak nilang wala ng tao, dahan-dahan silang lumabas. Ang buong palapag ay naliligo na sa kumukutitap na pulang ilaw ng alarma. Tumingin si Victor kay Manang Lourdes nang may pagtataka. Paano? Itinuro ng matanda ang isang maliit na pulang kahon sa pader, malapit sa pinto ang manual fire alarm. Ang salamin nito ay basag na. Sa tabi nito ay nakakalat ang maliliit na piraso ng porselana mula sa isang maliit na figurin na kinuha ni Manang Lourdes mula sa mesa ni Victor bago sila pumasok sa banyo. Sa gitna ng kaguluhan habang naghahalughog si Salvador, nagkaroon ng pagkakataon ang matanda na ihagis ang figurin sa alarma, isang desperadong kilos na nagligtas sa kanilang buhay. Walang salitang lumabas sa bibig ni Victor. Ang paghanga niya sa katapangan at talino ng matandang babae ay hindi masusukat. Mabilis silang bumaba gamit ang hagdanan sa emergency exit, kasabay ng ilang mga gwardya na umaakyat upang alamin ang sitwasyon. Nagpanggap silang mga naglilinis na nataranta sa alarma at walang sino mang pumansin sa kanila. Nakalabas sila sa gusali ng ligtas ang gabi, ay muli silang nilamon sa kanyang kadiliman. Hawak ni Victor sa loob ng kanyang jacket ang katibayan ng kasalanan. Ngunit mas mahalaga pa roon na laman niya na sa gitna ng panganib may isang taong handang sumugal ng lahat para sa kanya. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng lungga ng mga leon, nakuha ni Victor ang kanyang unang malaking tagumpay. Ang araw pagkatapos ng kanilang mapanganib na misyon sa Vanguardia Tower ay puno ng isang nakabibinging katahimikan. Sa mansyon, si Vanessa ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na gala night ng kumpanya. Bawat kilos niya mula sa pagpili ng kanyang isusuot na gown hanggang sa pakikipag-usap sa mga event planner ay may kasamang isang kakaibang sigla, ang sigla ng isang taong malapit nang makamit ang kanyang pinakamalaking pangarap. Pinagmamasdan siya ni Victor. Mula sa malayo, ang kanyang puso ay tila isang bato na hindi na marunong makaramdam. Sa gitna ng lahat ng ito, isang payo mula kay Manang Lourdes ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kausapin mo siya, sabi ng matanda. Hindi upang makipag-away kundi upang makita kung may natitira pang tao sa likod ng halimaw. Kaya naman sa isang iglap ng tapang tinawagan ni Victor si Jason, ginamit niya ang isang dahilan na alam niyang hindi tatanggihan ng kanyang kaibigan, isang lumang alaala mula sa kanilang kabataan. Sinabi niya na may gusto siyang balikan, isang bagay na personal at malayo sa usapan ng negosyo. Pumayag si Jason, ang boses nito sa kabilang linya ay kalmado at walang bahid ng pagdududa. Nagkita sila sa isang maliit at lumang kapihan, sa isang eskinita sa Maynila, isang lugar na malayo sa kanilang karaniwang pinupuntahan. Ang amoy ng bagong giling na kape at ng lumang kahoy ay nagbigay ng isang pakiramdam ng nakaraan, isang malaking kabalintunaan sa kasalukuyang puno ng kasinungalingan. Naunang dumating si Victor at pinili ang isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng kapihan. Ilang sandali pa, pumasok si Jason. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang ngiti ay kasing kinang ng dati. Ngunit sa mata ni Victor, ang ngiting iyon ay isa na lamang maskara na gawa sa salamin, handang mabasag anumang oras. Umupo si Jason sa kanyang harapan at umorder ng kape.
Sa unang ilang minuto ang kanilang pag-uusap ay puno ng mga pilit na pagbati at walang kwentang tanong tungkol sa trabaho. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, halos mahirap huminga. Ang bawat pag-inom nila ng kape ay tila isang paraan upang takasan ang mga salitang hindi nila masabi. "Ano ba yung gusto mong pag-usapan, Vic?" tanong ni Jason. Sa wakas ay binasag ang katahimikan. "Mukhang seryoso ka sa telepono." Huminga ng malalim si Victor. Tinitigan niya ang kanyang kapatid hindi bilang isang kaaway kundi bilang isang palaisipan na kailangan niyang buuin. "Naalala ko lang si Papa," sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. "Marami siyang bagay na hindi na ikwento sa akin. Marami siyang lihim." Nakita ni Victor ang isang bahagyang pagbabago sa mukha ni Jason. Ang mga kalamnan sa panga nito ay bahagyang tumigas. Ang mga mata nito na kanina lamang ay kalmado ay nagkaroon ng isang madilim na anino. "Lahat naman ng tao may lihim, Vic," sagot ni Jason, pilit na pinapanatili ang kanyang kaswal na tono. Hindi pinansin ni Victor ang pag-iwas ni Jason. Nagpatuloy siya. "Minsan naiisip ko, Jason, naramdaman mo ba na iba dapat ang naging buhay mo? Na tila ba may isang bahagi ng pagkatao mo na ipinagkait sa'yo?" Ang tanong na iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na tumama sa puso ni Jason. Natigilan ito. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay marahang nagkuyom. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Victor ang isang tunay na emosyon sa mga mata ni Jason. Isang emosyon ng sakit, ng pangungulila at ng isang malalim na galit na hindi para sa kanya kundi para sa mundo. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sagot ni Jason. Ang kanyang boses ay naging malamig at walang buhay. Umiwas ito ng tingin at tumitig sa labas ng bintana, tila ba may hinahanap na hindi niya makita. Sa sandaling iyon naunawaan ni Victor ang lahat. Si Jason ay hindi isang natural na kontrabida. Siya ay isang biktima, isang batang lalaki na lumaki sa anino ng galit, isang kaluluwang puno ng sugat na ginamit at minanipula ni Salvador para sa sarili nitong paghihiganti. Si Jason ay isang armas na binuo mula sa pira-pirasong kasinungalingan. Tumayo si Jason ng biglaan. "Kailangan ko nang umalis," sabi nito, hindi tumitingin kay Victor. "Marami pa akong gagawin para sa gala." Bago ito tuluyang tumalikod, ipinatong ni Jason ang kanyang kamay sa balikat ni Victor, isang kilos na dati nilang ginagawa bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit ngayon ang bigat ng kamay na iyon ay tila bigat ng isang buong bundok ng pagtataksil. Walang anumang salitang namutawi sa bibig ni Victor. Hinayaan lamang niya itong umalis. Naiwan siyang mag-isa sa kapihan, nakatitig sa tasang unti-unti nang lumalamig. Napatunayan niya ang kanyang hinala, ngunit ang katotohanan ito ay hindi nagdulot ng kasiyahan kundi ng isang malalim na kalungkutan. Ang kanyang kapatid ay nawawala sa isang madilim na landas at si Victor ay hindi sigurado kung kaya pa ba niya itong ibalik. Strategic Author's Voice. Ang pera at kapangyarihan ay may isang mapanlinlang na kakayahan na baguhin ang lahat ng bagay. Kaya nitong gawing bato ang isang pusong dating marunong magmahal. Kaya nitong magtayo ng isang matibay na pader sa pagitan ng dalawang taong dating magkadugo. Ang pinagsaluhang tinapay sa iisang mesa ay nagiging isang lason kapag ang inggit ay nagsimulang mamuo sa puso, at ang pinakamatinding kasinungalingan ay hindi ang mga salitang binibigkas kundi ang mga ngiting ipinapakita habang ang kalooban ay naghahanda ng pumatay. Ang pagiging magkapatid ay hindi nasusukat sa iisang apelyido kundi sa katapatan. At kapag ang katapatang iyon ay nabili na ng ambisyon, ang dugo ay nagiging mas manipis pa kaysa sa tubig. Paglabas ni Victor sa kapihan, ang sikat ng araw ay tila mas matindi. Tiningnan niya ang kanyang relo. 48 oras na lamang ang natitira bago ang gala night. Ang huling yugto ng kanilang laban ay nalalapit na. Ang entablado ay nakahanda na at ang mga aktor ay handa nang gumanap sa kanilang huling eksena. Ngunit sa pagkakataong ito, si Victor na ang direktor ng kanilang sariling trahedya. Ang sumunod na 2 araw bago ang gala night ay lumipas na tila isang panaginip na puno ng tensyon. Para kay Victor, ang bawat oras ay isang mahalagang sandali upang buuin ang kanyang plano.
Ang mansyon ng mga Mendoza na dati ay isang simbolo ng kapayapaan ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan kung saan ang bawat ngiti ay isang panlilinlang at ang bawat salita ay may dalang panganib. Maaga pa lamang ay nakipagkita na si Victor kay Attorney Gregorio. Sa loob ng malikabok na opisina ng abogado, inilahad nila ang lahat ng kanilang nakalap na ebidensya sa isang piling grupo ng mga investigador mula sa National Bureau of Investigation. Ang mga litrato, ang kontrata at ang detalyadong salaysay ni Victor ay tila mga piraso ng isang madilim na palaisipan na unti-unting nabubuo sa harap ng mga awtoridad. Napagkasunduan nila ang isang mapanganib ngunit kinakailangang plano hahayaan nilang ituloy ni Vanessa, Jason at Salvador ang kanilang balak sa gabi ng gala. Ngunit sa pagkakataong ito ang bawat salita at kilos nila ay mamanmanan. Si Victor ay magsusuot ng isang maliit at nakatagong mikropono. Ang buong kaganapan sa VIP lounge kung saan magaganap ang pirmahan ay magiging isang malaking bitag. Habang si Victor ay abala sa pakikipag-ugnayan sa batas, si Manang Lourdes naman ay naglakbay pabalik sa kanyang pinagmulang probinsya. May isang huling bagay siyang kailangang hanaping, isang bagay na alam niyang mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang dokumentong legal. Sa isang luma at halos guguho ng bahay na pag-aari ng kanilang pamilya, binuksan niya ang isang baul na puno ng mga lumang damit at alaala. Sa ilalim ng lahat ng yun, sa isang lihim na kompartimento na tanging siya lamang ang nakakaalam, na tagpuan niya ang isang maliit na kwaderno. Ito ang huling talaarawan ng kanyang kapatid na si Estrella. Sa loob ng mga pahinang naninilaw na sa katandaan, nabasa ni Manang Lourdes ang lahat ng pait at pag-ibig na naramdaman ng kanyang kapatid. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang huling sulat na isinulat ni Estrella para sa kanyang anak na si Jason, isang sulat na hindi kailanman naibigay. Doon isinulat ni Estrella na bagamat sinaktan siya ng pamilya Mendoza, hindi niya nais na lumaki ang kanyang anak na may dalang puot. Ang tanging hiling niya ay mabuhay. Si Jason ng payapa at malayo sa anino ng paghihiganti. Ang sulat na iyon na basang-basa ng mga tuyong luha ni Estrella ang naging huling sandata ni Manang Lourdes. Gabi bago ang gala, ang tensyon sa loob ng mansyon ay halos nahihipo. Nagpaalam si Victor kay Vanessa na maaga siyang matutulog dahil sa pagod. Habang nakahiga siya sa kanilang malawak na kama, pumasok si Vanessa sa silid, nakasuot ng isang damit na nagpapakita ng kanyang alindog. Umupo ito sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. "Excited ka na ba para bukas?" "Mahal ko," tanong ni Vanessa, ang kanyang boses ay malambing na tila pulot. "Bukas magbabago na ang lahat, magiging mas masaya na tayo." Tinitigan ni Victor ang magandang mukha ng kanyang asawa. Ang mukhang dati ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon ay isa na lamang maskara ng isang demonyo. Ngunit sa halip na magpakita ng galit, ngumiti siya. Isang pilit at walang buhay na ngiti. Hinawakan niya ang kamay ni Vanessa at dinala ito sa kanyang mga labi. "Oo, mahal ko," sabi niya. Ang bawat salita ay tila isang lasong lumalabas sa kanyang bibig. Bukas magbabago na ang lahat. Sa ilalim ng kanyang kamao na nakakuyom sa ilalim ng kumot, nararamdaman niya ang matinding pagnanais na sakalin ang babaeng nasa kanyang harapan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti ay isang pagkain na mas masarap ihain ng malamig, at ang handaan ay magaganap bukas ng gabi. Kinabukasan ng araw ng gala, ang buong mansyon ay puno ng aktibidad. Mga bulaklak, mga palamuti at mga tauhan mula sa catering service ang nagkalat sa paligid. Si Victor na nakasuot ng kanyang pinakamagandang tuksido ay tila isang hari na naghahanda para sa kanyang koronasyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay isang malamig na apoy na nag-aalab. Bago siya umalis patungo sa venue, lumapit sa kanya si Manang Lourdes. Ang matanda ay nakasuot na muli ng kanyang uniforme. Sa isang mabilis at hindi kapansine-pansing kilos, ipinasok ng matanda ang isang maliit at nakatuping papel sa bulsa ng tuksido ni Victor. Ito ang sulat ni Estrella. "Ibigay mo yan sa kanya bago mahuli ang lahat," bulong ni Manang Lourdes. Dahil ang katotohanan ang tanging makakapagpalaya sa isang kaluluwang matagal nang nakakulong sa galit. Tumango si Victor. Hawak na niya ang lahat ng kanyang kailangan. Ang batas ay nasa kanyang panig. Ang katotohanan ay nasa kanyang bulsa.
at ang galit ay nasa kanyang puso. Nang bumukas ang mga pinto ng Grand Ballroom at ang mga ilaw ng entablado ay tumutok sa kanya, nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang niya ay isang hakbang palapit sa katapusan. Ang mga palakpakan ng mga panauhin ay tila isang tugtog para sa isang huling sayaw, ang sayaw ng mga taksil sa bingit ng kanilang sariling hukay. Ang patibong ay nakakasa na. Ang tanging hinihintay na lamang ay ang pagpasok ng mga biktima. Ang Grand Ballroom ng hotel ay puno ng mga nagkikislapang ilaw at ng mahinang ugong ng daan-daang bisita na nag-uusap. Ang mga maimpluwensyang tao mula sa mundo ng negosyo at politika ay naroroon, lahat ay nagpapakita ng kanilang paggalang sa Vanguardia Holdings. Sa gitna ng entablado nakatayo si Victor, nagbibigay ng isang talumpati na puno ng mga salitang pinag-aralan at mga ngiting walang buhay, habang nagsasalita siya tungkol sa tiwala, katapatan at pamilya. Ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap sa tatlong tao na sumira sa kahulugan ng mga salitang iyon. Nakita niya sila sa isang VIP table malapit sa entablado. Si Vanessa na napakaganda sa kanyang pulang gown ay nakangiti ng matamis sa bawat panauhing, tila siya na ang reyna ng gabing iyon. Si Jason na nakaupo sa tabi nito ay mukhang kalmado at propesyonal. At sa kanilang likuran, bahagyang nakatago sa anino, ay si Salvador. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang ahas na nagmamasid sa kanyang biktima. Pagkatapos ng talumpati, bumaba si Victor sa entablado at sinalubong ng malakas na palakpakan. Lumapit siya sa kanilang mesa. Panahon na, bulong niya kay Jason, isang senyas na naiintindihan lamang nilang dalawa. Tumayo ang tatlo at sinundan si Victor patungo sa isang pribadong lounge sa likod ng ballroom. Ang silid ay eleganteng inayos, may mga malalambot na sofa at isang maliit na bar. Ngunit para kay Victor, ang lugar na ito ay ang magiging kanilang silid hukuman. Isinara ni Salvador ang pinto at sa isang iglap ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho. Inilapag ni Jason ang isang itim na leather-bound folder sa ibabaw ng mesa. Sa loob niyon ay ang kontrata, ang kanilang sandata ng pagkawasak. "Pirahan mo na, Victor," sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay hindi na malambing kundi puno ng pagkainip at kasakiman. "Tapusin na nga natin to." Kinuha ni Victor ang mamahaling pluma. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, nag-aabang sa kanyang bawat kilos. Hinawakan niya ang pluma, itinaas ito at akmang pipirma. Ngunit sa huling sandali, bigla niya itong ibinagsak sa mesa. Isang matunog na kalabog ang nilikha nito sa katahimikan. Pagkatapos, kinuha ni Victor ang isang baso ng alak mula sa mesa. Tinitigan niya ang tatlo ng may isang malamig at mapanganib na tingin, at sa isang mabilis na kilos, ibinuhos niya ang alak sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat sa puting alpombra, tila isang mantsa ng dugo. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Vanessa, nagulat sa kanyang ginawa. "Tapos na ang laro," sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan na hindi pa nila naririnig mula sa kanya. Mula sa loob ng kanyang tuksido, inilabas niya ang isang makapal na sobre at ibinato ito sa mesa. Nang buksan ito ni Jason, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay ang mga litrato nila ni Vanessa, ang mga bank statement ng Solana Investments at ang kopya ng lihim na testamento ni Don Manuel. Namutla si Vanessa. Ang kanyang magandang mukha ay biglang nagmistulang isang basag na manika. Tumingin siya kay Victor, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. "Paano? Akala niyo ba habang buhay akong magiging bulag?" tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Lumapit siya kay Vanessa, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. "Bawat halik mo, bawat yakap, bawat salita ng pagmamahal, lahat kasinungalingan. Ginamit mo ako, ginamit niyo akong lahat." Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang biglang lumitaw mula sa isang pinto sa gilid ng lounge, si Manang Lourdes. Nakatayo ito roon, hindi na nakasuot ng uniforme kundi ng isang simpleng bestida. Ang kanyang mukha ay puno ng dignidad. Nang makita ni Vanessa ang matanda, ang kanyang takot ay napalitan ng matinding puot. "Ikaw," sigaw niya, itinuturo si Manang Lourdes. "Ikaw na matandang tsismosa, ikaw ang may kasalanan nito." Susugurin sana ni Vanessa si Manang Lourdes, ngunit hinarangan siya ni Victor.
Tinabig niya ang kamay ng asawa ng may sapat na lakas upang mapaupo ito sa sahig. "Huwag na huwag mong sasaktan ang nag-iisang taong naging tapat sa akin," sigaw ni Victor. Sa gitna ng lahat ng ito, si Jason ay nanatiling nakatayo, nakatitig sa mga dokumento, tila hindi makapaniwala. "At ikaw, Jason," sabi ni Victor, ang kanyang tinig ay naging malungkot. "Kapatid, ang sakit isipin na ang sarili kong dugo ang siyang kumalaban sa akin." Bago pa man makasagot si Jason, lumapit sa kanya si Manang Lourdes. Walang salitang namutawi sa bibig ng matanda. Inilagay lamang nito sa nanginginig na mga kamay ni Jason ang isang luma at nakatuping sulat. Nang buksan ito ni Jason at makita ang sulat kamay ng kanyang ina si Estrella, ang lahat ng galit at paghihiganti na binuo niya sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho. Binasa niya ang bawat salita, ang mga salita ng pagmamahal at pagpapatawad mula sa isang inang hindi niya nakilala. Unti-unting napaluhod si Jason sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pag-iyak. Isang iyak na hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagsisisi. Isang iyak ng isang kaluluwang sa wakas ay natagpuan ang daan pabalik mula sa kadiliman. Hindi ito ang gusto niya. Bulong ni Jason sa kanyang sarili habang mahigpit na hawak ang sulat. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng lounge. Pumasok ang mga ahente ng NBI kasama si Attorney Gregorio. Sinubukan ni Salvador na tumakas, ngunit huli na ang lahat. Si Vanessa ay nanatiling nakaupo sa sahig, umiiyak. Nang walang tunog, ang kanyang pulang gown ay nagkalat sa paligid niya na tila isang bulaklak na nalanta. Ang mga posas ay inilagay sa mga kamay ni Salvador at Vanessa. Ang tunog ng paglapat ng bakal ay ang huling musika sa kanilang nabigong opera ng kasakiman. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatili si Jason na nakaluhod, umiiyak sa harap ng sulat ng kanyang ina. Lumapit si Victor at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Sa unang pagkakataon, hindi bilang magkaibigan o magkaaway, kundi bilang dalawang taong pinag-isa ng iisang dugo at ng iisang sakit. Ang mga maskara ay tuluyan ng bumagsak, ang entablado ay nabakante na. At sa gitna ng mga guho ng kanilang mga kasinungalingan, dalawang magkapatid ang nagsimulang humakbang patungo sa isang bagong umaga, isang umagang puno ng pag-asa at ng pangalawang pagkakataon. Ang gabing iyon, matapos ang lahat ng sigawan, pag-iyak at pagbagsak ng mga maskara, ang Grand Ballroom ay mabilis na nabalot ng isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Ang mga bisita ay pinaalis ng may pag-iingat, ang kanilang mga bulungan ay tila mga alingawngaw na lamang sa malawak na espasyo. Ang naiwan ay ang mga bakas ng isang digmaang, katatapos lamang mga basag na kopita, mga natapong pagkain at ang 3 bakanteng silya sa VIP table na tila mga lapida ng mga pangarap na nawasak. Si Victor ay nanatiling nakatayo sa gitna ng lahat, tila isang kapitan ng isang sirang barko na nag-iisang nakaligtas sa isang matinding bagyo. Ang bigat ng mga nakaraang araw ay bumagsak sa kanyang mga balikat, ngunit sa gitna ng pagod may isang bagong damdamin na nagsimulang mamuo sa kanyang puso, hindi kagalakan, hindi tagumpay, kundi isang malalim at payapang kaluwagan. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na tila isang malabong panaginip. Ang kaso laban kina Vanessa, Jason at Salvador ay naging isang malaking balita sa mundo ng negosyo. Ngunit hindi hinayaan ni Victor na ito ay maging isang sirko para sa publiko. Sa tulong ni Atty. Gregorio, nakiusap siya para sa isang pribado at mabilis na paglilitis. Si Salvador, ang arkitekto ng lahat ng kasamaan, ay tumanggap ng pinakamatinding parusa, habang buhay na pagkakakulong para sa mga kasong estafa, falsification at paninirang puri. Tumanda siya sa loob ng kulungan, dala-dala ang isang galit na hindi kailanman naghilom. Si Vanessa naman ay nahatulan ng maraming taon ng pagkakakulong. Sa huling araw ng paglilitis, hindi siya tiningnan ni Victor. Para sa kanya, ang babaeng minahal niya ay matagal nang namatay at ang kaharap niya sa korte ay isa na lamang estranghero. Ang tanging hiling niya ay katahimikan, hindi para sa kanya, kundi para sa alaala ng isang pag-ibig na minsan niyang inakalang totoo. Ang landas ni Jason ay naging iba.
Dahil sa kanyang buong pusong pakikipagtulungan sa mga awtoridad at sa bigat ng ebidensya na siya ay biktima rin ng manipulasyon, binigyan siya ng mas magaan na sentensya, community service at ang obligasyong isauli ang lahat ng perang nakuha niya sa kumpanya. Ngunit ang pinakamalaking parusa para kay Jason ay hindi nagmula sa batas kundi sa kanyang sariling konsensya. Inilaan niya ang kanyang buhay sa pagbabayad ng kanyang mga kasalanan. Bawat araw nagtatrabaho siya sa isang ampunan, tinutulungan ang mga batang ulila na makahanap ng pag-asa. At sa gabi sa kanyang maliit na apartment na malapit sa barangay ni Manang Lourdes, paulit-ulit niyang binabasa ang sulat ng kanyang ina na tila ba ang bawat salita ay isang panalangin na unti-unting naglilinis sa kanyang kaluluwa. Isang araw ipinatawag ni Attorney Gregorio si Victor at Jason sa kanyang opisina. Binuksan ng abogado ang huling dokumento na iniwan ni Don Manuel ang detalye ng isang lihim na pondo na nakalaan para sa lahat ng kanyang mga naging biktima. Ito ay isang halagang sapat na para baguhin ang maraming buhay. Isang malaking bahagi nito ang ibinigay kay Jason hindi bilang isang regalo kundi bilang kanyang karapatan bilang isang tunay na Mendoza. Umiiyak na tinanggap ito ni Jason hindi dahil sa halaga kundi dahil sa pagkilala na matagal na niyang inaasam. Ginamit niya ang pera upang magtayo ng isang maliit na technical school para sa mga out-of-school youth, isang paaralang ipinangalan niya sa kanyang ina ang Estrella Herrera Foundation. Sa wakas ang pangalan ng kanyang ina ay nabigyan ng karangalan. Ang isa pang bahagi ng pondo ay inilaan para kay Manang Lourdes, ngunit tumanggi ang matanda. Ang tanging tinanggap niya ay isang maliit na tulong upang ayusin ang kanilang bahay at isang educational fund na titiyak sa pag-aaral ng kanyang apo si Enzo hanggang sa kolehiyo. Hindi ko kailangan ng Palasyo Victor, sabi ni Manang Lourdes isang hapon habang nagkakape sila sa bago at maayos na beranda nito. Ang tahanan ay wala sa laki ng bahay kundi sa kapayapaan ng puso. Hiniling ni Victor na tumira na ang matanda sa mansyon kasama niya hindi bilang isang katulong kundi bilang isang pamilya, ngunit ngumiti lamang si Manang Lourdes. Sinabi nito na ang kanyang lugar ay sa mundong kanyang kinagisnan ngunit ang kanilang mga puso ay mananatiling magkadugtong. Mula noon ang buhay ni Victor ay nagkaroon ng bagong ritmo. Ang kanyang mga katapusan ng linggo ay hindi na ginugugol sa mga magagarang party kundi sa maliit na bahay sa barangay kung saan tinuturuan niyang magbisikleta si Enzo at pinapanood itong gumuhit ng mga matatayog na gusali. Ang bata nang walang naguutos ay nagsimulang tawagin siyang Tito Victor, isang titulong mas nagbigay sa kanya ng kaligayahan kaysa sa titulong presidente. Isang hapon habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kanyang silid-aklatan, napagtanto ni Victor ang lahat. Napagtanto niya na ang pinakamalaking sugat ay hindi ang pagkakanulo kundi ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Napagtanto niya na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagmumula sa iisang dugo kung minsan ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pinagsamahang sakit at katapatan. Strategic Author's Voice. Natutunan kong lahat ng pamilya ay isang sugat. May mga sugat na maliit at mababaw at may mga sugat na malalim at nagnanaknak sa ilalim ng balat. Ang pamilya Mendoza ay isang malaking sugat na pinabayaan sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit natutunan ko rin na ang pinagkaiba lamang ng bawat pamilya ay kung sino ang hahawak ng karayom upang ang mga sugat na ito ay tahiin. Si Manang Lourdes sa kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglilinis ng dumi ng iba ang siyang humawak ng karayom para sa aming lahat, tinahi niya ang nakaraan sa kasalukuyan. Tinahi niya ang isang amang nagsisisi sa isang anak na puno ng puot. Tinahi niya ang dalawang magkapatid na pinaghiwalay ng kasinungalingan. At sa huli tinahi niya ang aking wasak na puso hindi sa pamamagitan ng pag-alis ng sakit, kundi sa pamamagitan ng pagtuturo sa akin kung paano yakapin ang mga peklat. Ang pagpapatawad na tutunan ko ay hindi paglimot. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang ang nakaraan ang humawak ng patalim sa iyong leeg. Ito ang pagpapakawala sa bigat ng galit upang magkaroon ng espasyo para sa kapayapaan. At minsan ang anghel na magliligtas sa iyo ay hindi dumarating na nakaputi at may mga pakpak. Minsan dumarating siya na nakasuot ng lumang duster, may hawak na walis, at may isang simpleng pangungusap na babago sa lahat. Huwag kang umakyat.
Dahil madalas ang nasa itaas ay ang mga kasinungalingang alam na natin at ang nasa ibaba matiyagang naghihintay ay ang katotohanang magpapalaya sa atin.